dumako na sa ating Sunday Bites. Ayan, praise God. Sino pong excited? Amen. Na magpuri sa Panginoon. Praise God. Sige po, before we start, let us all bow our heads and pray. Hallelujah, Heavenly Father, Lord Jesus, we thank you for this wonderful day, Father God. Maraming salamat po, Panginoon, sa isang napakagandang umaga. Araw, Panginoon, na biniyaya niyo po sa amin para kami ay magsamba, magpuri, magpasalamat ngayon, Panginoon. Salamat po sa kadakilaan niyo, sa presensya niyo at patuloy, Lord, na pagmamahal at grasya na pinaparanas niyo po sa bawat isa. Right now, Father God, we just wanted to experience you, Lord. We just wanted to receive your word. We just wanted to receive your promises, Panginoon, and be reminded and be encouraged, Lord God. Open us, Panginoon, our hearts, our minds, Father God, to receive you, Father God, and we pray, Panginoon, na ikaw ang siyang mamuna sa oras na ito. Maraming salamat, Panginoon. Ikaw ay dakila, tapat, mabuti, Panginoon, at you are sovereign, God, and you are in control. We honor you, we praise your name, in Jesus' name we pray. Amen. Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Hinga lang po ako. Ay. Praise God. Ayan. So, ayun po. So, ngayong umagang to, and for this month of October, praise God. Congratulations po sa bawat isa dahil tayo po ay nandito pa. Congratulations talaga, ano? Amen. Nandito pa po tayo at umabot tayo sa October 2023, no? Praise God. So, our topic for today po, I believe we are done with the theme, with the series of the Apostles, the life of the Apostles po, no? 3 months. 3-month series po yan na pinag-aralan po ng church natin. And I believe marami pong na-reveal sa atin. Amen. And I pray na marami din po tayong na-receive. Praise God, from the word that our pastors and other people shared unto us. Amen. And now, ngayong buwan na pong ito, we are having a new theme. And ang theme po natin for today is about, ano pong nakikita nyo sa ating submission. Praise God. Galing magbasa. Okay, so submission po ang topic natin for, ang theme po natin for this whole October, praise God. And specifically this Sunday po, we are going to talk about submission to the Lord. Amen. Handa na po ba tayo magpasubmit sa Panginoon ngayong araw na to? Amen, praise God. So, kapag po naririnig natin yung word na submission, amen? When we heard about the word submission, ano pong pumapasok sa isip natin? Kanina nung pagpapasa. Pagpapasako, praise God. Nag-live group po kami kanina, and nung napag-usapan po namin to, may mga kanya-kanyang din po sila, no, na it's about we submit because of love. Amen. We submit because of commitment. Amen. We submit because we respect those people that surrounds us. Mga ganyan, no? So, praise God. Lahat po yun involved, no? Lahat po yun kasama or parte ng submission. And as for me po, para sa akin, personally, ayan, nung naisip ko, pag naiisip ko po yung word na submission, it is obedience. Amen? So, pumapasok sa isip ko kapag narinig ko yung word na submission is obedience. Di ko alam dahil baka ito yung word ko this year, 2023. Yun po kasi yung yun po kasi yung year, tawag dito? Word of the year ko. Amen. And siguro nga ito, kaya ito yung una kong naisip. Praise God. And yun po yung pag-aaralan natin ngayon. Yun po yung gusto kong i-share ngayong umagang to. And our verse is from Romans chapter 12 verses 1 to 2. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Verse 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind, and you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Amen po. Ang
Ang sarap ng salita ng Panginoon. And 3 things that I wanted to share is para po ma-encourage tayo, amen, para po ma-remind tayo of what submission to the Lord is. First thing po is, in view of God's mercy or by the mercies of God. Depende po kasi yan sa version ng Bible na babasahin natin. And sa NIV po kasi, in view of God's mercy siya. So, ito po, na-reveal siya sa akin. Nung time na pinag-aaralan namin yung, nung time na ayon, pinag-pray ko po yung word for the year ko for 2023. And I realized by then, kasi hindi ko naman po ito, hindi naman ganito ka-in detail yung ni Lord sa akin ng mga panahon before. No, hindi ko pa siya word. Kumbaga parang, hirap nga ako sa word na to hirap nga ako sa verse na to kasi, offer your bodies as a living sacrifice. Lord, paano yun? Paano po yun, mga ganyan? So, it's a challenge for me, no? And praise God that the Lord has given me the desire to accept the challenge na gawin. Amen? Na gampanan tong verse na to for the word of the my word for the year 2023. So, ang part na to, in view of God's mercy, ito po yung naging parang inspiration in a sense. Kasi parang sa habag ng Panginoon, amen. By the mercy of God, we have been saved. Amen. By His grace given unto us. Kumbaga parang nagiging motivation ko dito, grasya lang ng Panginoon. Habag lang ng Panginoon na kaya kong ibigay yung sarili ko bilang buhay na sakripisyo, buhay na alay para sa Panginoon. Yun yung nagiging motivation ko kasi ako on my own, kung ako lang at wala po yung Holy Spirit sa akin, kung hindi ko maiintindihan na it's only by the grace of God, it's only by the mercy of God, hindi po ako aabot ng October. Amen. Hindi po ako aabot ng October. Baka po January pa lang Lord, palitan ko na lang. Ano na lang siguro, John 3:16 na lang, mga ganyan. Yung mas magaan ba? Mga ganon. Praise God. So, ayun po, ito yung naging motivation ko. Ito yung naging, yung pinangahawakan ko na it is only by God's grace. It is only by God's mercy na kaya ko at makakaya ko na i-offer yung sarili ko sa Panginoon bilang buhay na alay. Amen. Praise God. So, for us to be a living sacrifice po kasi is only possible by the power of Christ within us. Amen. It is only by the help of the Holy Spirit that is within us na kaya nating ibigay yung buhay natin at ialay sa Panginoon. Kung tayo lang hindi talaga. Hindi talaga. Kasi mas pangungunahan po tayo ng, mas gusto ko to. Mas gusto kong gawin yung, mas madali. Mas madali po kasi gawin yung gusto natin kaysa mas gawin yung tama. Amen. Sa totoo lang, kung paghahariin natin yung sarili natin sa sarili nating buhay, ganun po yung kahahantungan natin. Amen. Kung tayo lang. But by the grace of the Lord, by the mercy of God, He has given unto us, makakaya po natin. Amen. Na gawin yung bagay na yon. Amen. And pangalawa po is living sacrifice. Ayan. So, mga keywords lang po ito na gusto natin i-emphasize para ma-remind tayo with a submission to God. So, what is it to sacrifice? Sacrifice po, ano ba yung sinasacrifice dito? Ano ba yung tinutukoy ni Paul dito na isa-sacrifice natin? Our bodies. Mga katawan po natin. Amen. Mga sarili po natin. Patay? Sabi ba patay? Hindi po, di ba, buhay. Kasi living sacrifice. So, ibig sabihin, buhay na alay. Buhay na alay. So, it will take your time. Amen? It will take your resources. It will take your talent. It will take your treasure. It will take your life to sacrifice and offer it to the Lord. Amen? Dati kasi yung pag-aalay nila is patay Patay yung mga inaalay nilang mga hayop before. Amen, nung Old Testament. Pero kasi, Jesus was the ultimate atonement na. Amen. And tayo, yung nirequire sa atin ng Panginoon, hindi na tayo iaalay dyan sa altar. Iaalay na natin ng kusa yung sarili natin sa Panginoon bilang buhay na sakripisyo. Buhay na alay. Amen po. So, mahirap po talaga maging unang-una alay. Mahirap na po yan. Tapos, may challenge pa sa part na dapat buhay na alay. So,
Lord, paano po ito, di ba? So, kung wala talaga yung banal na Espiritu sa atin, we won't make it. Hindi po natin kakayanin, hindi po natin mafulfill at magagawa ang salita ng Panginoon without the Holy Spirit within us. Amen po? So, yan, like I said earlier, living sacrifice includes time, living sacrifice includes your talent, living sacrifice includes your treasures. Amen? Yung mga buhay na oras, amen, yung mga buhay na resources na meron tayo, yun yung iaalay natin sa Panginoon. Yung buhay natin yung iaalay natin sa Panginoon. Amen po? Hirap po? Amen. Sabi ko nga, ang buhay Kristiyano, I mean, ano ko po to, narinig, no? Napag-aralan. Sabi nga, ang buhay Kristiyano, hindi po siya mahirap. Imposible po siya. Imposible po kung wala yung banal na spirito. Kasi living a Christian life is supernatural. That's why we need the supernatural power of the Holy Spirit within us. So doon lang po talaga tayo magre-rely. Sa banal na spirito lang po talaga tayo magre-rely. Amen po? Amen. Praise God. And number 3. Amen. Tatlo po ito, isisiksik na lang natin. For us to be a living sacrifice is, nasa verse 2 naman din po, do not be conformed to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Amen? By the renewing of your mind. Tingin niyo po bakit isip? Tingin niyo po bakit hindi renewing of the heart? Hindi renewing of the hand? Hindi renewing of the feet? Bakit po mind? Yes. Kasi, ang isip po ang nagkokontrol sa ating mga kilos. Amen? Ang isip po ang nagkokontrol sa ating mga emotions. Pero, more than the mind, kasi ang mind yung playground ni Satan. Ang mind po ang playground ni Satanas. Pero ang entry point ni Satan is what? The heart. Amen? Kukurap niya muna yung heart mo bago niya ikurap yung mind mo. Para lango-lango ka na. Lango-lango. Favorite ko yung word na yun ngayon. Yung disciple ko po kasi lango-lango. Amen? Praise God. So, ganun po ang strategy, no, ni Satan. Kasi even Jesus, He knows that the heart is deceitful. What more si Satan, di ba po? Alam po ni Satan yan. And that is why, yan po yung entry po. Yan po yung una niyang tinitira sa atin before He plays in our mind. No? Kinokorrupt niya po ang heart natin. Dinideceive niya po ang heart natin bago niya po tayo paglaruan sa isip natin. Paano po yan? Nung una pa lang ganun na. Kasi, dineceive niya yung puso ni Eve in a way. For me, deception to, no? Besides dun sa pleasing to the eye, yung prutas. Kasi kung mababasa po natin, hindi po sinabi ng Panginoon doon na, sabi niya kasi sa command niya, huwag mo lang kakainin yung prutas na pinagbabawal kong kainin. Kaso, ang sinabi ni Satan, bawal kainin at kahit hawakan mo lang, mamamatay ka. Sinabi ba talaga yun ni Jesus? Ay, ni God, gumanon siya. So, deception yun, no? Adding to the word na hindi naman yun yung command ng Panginoon. Adding to the word na hindi naman yun yung pinag-uutos ng Panginoon. Deception yun. Kaya, in a way, pwede tayong lalong ma-pressure, ay, bawal lang din daw hawakan. Hindi naman sinabi ng Panginoon yun. Bawal lang kainin. Amen? So, we have to be very careful when it comes to receiving the word of the Lord and even obeying the word of the Lord. Kasi minsan may mga dinadagdag tayong utos na hindi naman pinapagawa ng Panginoon. Tapos tayo lang din yung nahihirapan. Amen? Tayo lang din yung napapagod. Tayo lang din yung nababurn out. Amen? That's why we have to really pray for everything that we have to do. Amen? Para sa Panginoon. Kasi even ministry, deceiving po yan. Amen? Even relationships, deceiving po yan. Lahat po pwedeng gamitin ni Satan for us to be deceived. Amen po? And maging careful po tayo na our families huwag gamitin na Satan. Kasi
Our enemy, yung kalaban po natin, is not against flesh and blood. We are, yung nilalabanan po natin is the authorities and yung tawag dito, yung mga ginagawa ni Satan sa atin. Hindi po natin kaaway yung tao. Kaaway natin yung kasalanan na nasa tao. Amen? That's why we hate not the people, but we hate the sin within the people. Yun po yung kalabanin natin. Hindi natin aatakihin yung tao. Huwag natin aatakihin yung tao. Atakihin natin yung kasalanan na nasa tao. Amen po? Kasi, kunwari, kapag i-review mo yung isang tao, no, ang nangyayari kasi, nasisira yung relationship kasi yung tao yung tinitira, hindi yung kasalanan yung tinitira dun sa tao. Amen po? Praise God. Ayun, so, basically, these are the steps, and honestly, thinking mahirap po talaga, like I said, and mas madali kasing makiuso, no? Mas madali pong mag-conform sa pattern ng mundo kaysa gawin yung tama. Mas madaling awayin mo na lang siya, hindi mo na lang siya pansinin kaysa kausapin mo siya. Amen? Mas madaling i-ignore na lang yung tao na kapag meron tayong kaalitan. Mas madali na, ayun, sundin na lang yung ways ng mundo. Kasi hassle kung dadaan nyo pa sa korte yan, ganyan, kung aawat man. Hassle kung mag-i-invest ka pa ng emotion. Hassle kung aayusin pa. Ganun po sa mundo, no? I-deceive tayo na hassle gawin yung tama. Na hassle, it will take too much of your energy, it will take too much of your time, it will take too much of your treasures kung gagawin natin yung tama. Pero yun living sacrifice nga eh. Living sacrifice nga, kaya kailangan talaga na may isacrifice tayong oras. Kailangan talaga may isacrifice tayong resources. Kailangan talaga may isacrifice tayong bagay. Kasi part po yun ng dying natin para sa Panginoon. Ng pagbibigay ng sarili natin sa Panginoon. Amen. Amen. So, hindi ko naman din po masisisi yung ibang tao, no? Kasi mahirap naman po talaga. And like I said, imposible nga. But, hindi po kasi tayo tinawag sa mundo. Amen. Hindi po tayo tinawag sa mundo. Hindi po tayo tinawag para sa makamundong bagay. We are called to go against the world. We are called to be the light and the salt of the world. Hindi maging parte ng mundo. And being the light and the salt of the world is going against in a way. Kasi yung pinapreserve mo yung righteousness ng Panginoon. Yung pinapreserve natin yung goodness ng Panginoon. Amen? Praise God. So, alam niyo po na excuse me. Nung ni-receive ko to, I took it as a challenge. Conclusion na po tayo, ha? I took it as a challenge. Nung ni-receive ko to. Pero I realized kagabi na hindi pala siya challenge. Dapat pala, ito yung tama. And ito yung dapat na response ng isang Kristiyano sa Panginoon. Kasi kung babasahin po natin siya ulit, amen? Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper. Ano pong Tagalog ng proper? Tama. This is your true and proper worship. Sabi ko, ito lang pala yung dapat na tamang response ng Kristiyano as he received the Lord as his Lord and Savior. Na dapat iaalay mo yung sarili mo. Kung talagang naiintindihan natin, amen, yung grace. Kung naiintindihan natin na yung binigay ng Panginoon sa atin is buhay. Buhay, no? Ano yung ipapalit po natin? Oras lang? Ano po yung ipapalit natin? Pera lang? Ano po yung ibibigay natin? Mga bagay-bagay lang? Dapat buhay din. Gets niyo po? Dapat buhay din ang ibigay natin sa Panginoon. Kasi buhay ang binigay niya eh. And doon ko naintindihan na, oo nga no, yun lang pala yung nararapat. Hindi pala siya challenge.
Pero dahil yun yung nararapat. In response to the salvation that the Lord has given us. Kasi kung babasahin niyo po yung previous chapter ng Romans 12, so Romans 11 po, no? Merong part doon na in-emphasize ni Paul that the Gentiles, mga Gentiles po kasi tayo, no? That the Gentiles are grafted sa puno ng Panginoon. Ano pong ibig sabihin nun? Kung mga parang saling pusa lang tayo. Saling pusa lang po dapat tayo na hindi naman tayo yung chosen people, pero dahil hindi nire-receive ng mga chosen people yung salvation ng Panginoon, yung gusto ng Panginoon, naampunan tayo. Amen? Kumbaga parang the grace is extended. Kumbaga nag-extend yung grace sa atin, nag-extend yung salvation sa atin, kasi hindi ni-receive ng mga para sa wedding banquet. Amen? Wedding banquet, yung mga in-invite ng hari, hindi pumunta. Anong sinabi niya sa mga servants niya? Sige, humayo kayo, humanap kayo ng mga tao na pwede niyong i-invite, the good and the bad. Amen? So, nandun tayo sa the good and the bad. Nandun po tayo sa mga in-invite lang. Nandun po tayo sa mga extended grace lang. So, paano po natin pahahalagahan yun? Paano po natin i-appreciate yun? Paano po natin ibibigay yun sa Panginoon? Amen? By being a living sacrifice for the Lord. Amen po? Mahirap po talaga. Imposible po talaga. Pero praise God, umabot ako ng October. and it's a reminder for me that sa 3 buwan na natitira, doon hindi pa naman sinasabi, titigil na ako, no? Sa 3 buwan na natitira, sabi ko nga, tinanggap mo na lang din yung Lord, ba't di mo pa ibigay yung best mo? Para wala kang pagsisihan. Amen? Para maging worthy yung decision na binigay natin, na ginawa natin. Kumilos ka na lang rin, ba't di mo pa ibigay yung 100% ng pagkilos mo? Amen? Para hindi po tayo idura ng Panginoon at the end of the day. Amen? Amen? So, ayun po, if you really understood well what grace really means, what His salvation really means, our response would be a living sacrifice. Yan po yung magiging response natin sa Panginoon ng natural. Yan po yung magiging response natin sa Panginoon ng walang sapilitan. Yan po yung magiging response natin sa Panginoon ng hindi ka kailangang, ano ba? Hindi ka kailangan laging nire-remind. Amen. Kaya dyan ko siguro na-appreciate yung mga hindi mo na kailangang utusan. Yung sila na lang yung kumikilos on their own. It's because of their love. It's because of their appreciation kay Lord. It's because of their, yung pagsunod nila sa Panginoon. Amen? So I pray, kung hindi pa po natin naiintindihan yung habag ng Panginoon, I pray that this month, amen, I pray that starting on this day, amen po, maging buhay tayong alay, maging buhay tayong sakripisyo sa Panginoon. Amen po? Amen. Praise God. Tayo po lahat ay manalangin. Hallelujah. Heavenly Father, Lord, we thank you for this wonderful day. We thank you for this wonderful morning, Father God. We thank you for your fresh revelation, Panginoon, sa bawat isa. Salamat, Panginoon, dahil sa habag mo kami ay iyong nailigtas. Dahil sa habag mo, Panginoon, kami ay iyong pinili. Sa habag mo, Panginoon, kami ay iyong tinawag, Lord God. Sa oras na to, Panginoon, Lord, may you give us the desire, Father God. May you give us the willingness, Panginoon, to submit to you, to obey you, and to offer ourselves, Father God, as a living sacrifice, Panginoon. Kasi yun lang naman yung dapat, Lord God, eh. Yun yung nararapat, Panginoon, in response of your salvation, in response of your grace, in response of that extended mercy towards us, Panginoon, being the good and the bad, Father God, being the gentle, Panginoon. Lord, salamat kasi alam namin, Lord, na pinili mo kami, tinawag mo kami, Panginoon. At nagpapasalamat kami ng sobra, Lord Jesus, for to have this opportunity, Panginoon, to honor you and to praise you, Lord God. To thank you, Lord Jesus. Salamat po, Panginoon. We pray that starting this day, may we take this
word of yours, Panginoon, na maging buhay, na sakripisyo, Panginoon. Hindi kailangan lagi sa church. Mas importante yung sa labas. Mas importante yung sa labas, Panginoon, na makikita ka, na mararanasan ka, Lord God, na makikita yung glory mo sa amin, Father God. Dahil madali namang maging mabuti sa church kasi may nagbabantay, kasi may kasama kami, Panginoon. Pero yung pinaka-importante yung sa labas, Panginoon. Na Kristiyano pa ba kami after Sunday? Kristiyano pa ba kami after Mondays, Tuesdays, Wednesdays, Father God? In Jesus' name, Panginoon, tulungan mo kami, Lord Jesus, to do this. For this is supernatural and we need your supernatural power, Lord, sa aming mga buhay by your Holy Spirit. We honor you, Panginoon. Salamat po sa umanong to, sa iyong salita nawa na receive namin, Panginoon. And may we do this according to your will and your purpose and receive this, Father God. We obey you, Lord Jesus. We honor you. We love you. In Jesus' name we pray. Amen. Pagpalangin po bawat isa.